title po natin dito ngayon, Hope Defeats Darkness. O ang pag-asa sa gitna ng kadiliman. So, pag-asa sa kadiliman. So, let me just read to you yung Tagalog po. At least the first part, bago yung encouragement hanggang 11. Sabi dito, maging handa kayo lagi at magbantay. Ang diablo na kakaway ninyo at parang niyo umaaligid at umaatungal at naghahanap ng kanyang lalamunin. Labanan niya siya at maging matatag sa inyong pananampalataya. Alam naman ninyo ang mga ganitong kahirapan ay di nakaranas din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyo magdusang ng kaunting panahon, ang Diyos na pinagmumula ng biyaya at tumawag sa inyo, maging bahagi ng kanyang walang hanggang kalulatian ni Kristo. Kung siya rin magpapanumbalik, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Sa kanyang kapangyarihan, magpakailanman. So, sa Tagalog po kasi, medyo may mga ibang concept ng gustong sabihin si Pedro. Na pag binabasa ko po kasi sa English, medyo wash out. Sabihin, medyo mababaw yung pagka-say. I would understand this. Yung po talaga yung limitasyon ng translation. Ito po talagang ganun yung limitasyon ng ano mangyayari. Katulad po natin, pag ako gumagawa ng outline, pag Tagalog yung ginagawa kong outline, ang haba. Yung pag Tagalog, ang haba naman. Pag English, ang ikse. Di ba? So, gusto ko man siyang paiksin, pero at least we would see kung ano yung mga ibang konsepto. Now, some of the reminders, yung background ko kasi nito, we have to understand, dalawa yung writing ni Peter. Now, yung hindi naman po ito minarkahan ni Peter na ito yung unang sulat ko sa inyo, ito yung pangalawang sulat ko sa inyo. Wala namang ganito mga base ito doon sa kung ano ba yung First Peter, Second Peter, yung assumption, ano yung unang natanggap. Kasi yung unang natanggap, most likely yun yung unang sinulat. At may possibility ba na may Third Peter, Fourth Peter, sa Corinthians kasi meron isa o dalawang mawawala. So, there's a possibility. But regardless of yung buong tema ni Peter, kasi siya yung isa sa mga naiiwan doon sa Jerusalem, well, at least in that area, isa siya sa mga naiiwan doon, matindi yung persecution from the Roman Empire, from the Jews, na siya nagpapakala regarding doon sa naging mapagbantay kayo. At the same time, nung panahon din kasi ito, nung pagsikat na, hindi naman sikat na yung Christianity, pero mainit pa ng panahon na yun, marami rin mga umuusbong na iba't ibang grupo na may mga kanyang-kanyang paniniwala at may kanyang-kanya rin mga at even among the apostles, meron din silang mga friction in some areas. Like example ng pagkain, yung ano bang pagkain ng pwede, allowable yung pagpupuli. Dapat pa bang tuliin yung mga Gentiles na hindi naman nagpa-practice ng gano'n. But ang encouragement niya, ni Peter, yung to be faithful. Kaya babantayan mo ano yung pinaniniwalaan mo, sino yung mga kasama mo, ano yung sinasabi niya. At sinasabi rin na there's an ongoing spiritual warfare. Yung persecution na yun, hindi lang tumatatak physically. Hindi lang kayo tinataboy, sinasaktan, but there's also an effect spiritually. Meron ding battle in a spirit world. Yun ang sinasabi ni Peter. But in one way or another, Peter would like to assure that God will ultimately restore and strengthen everybody. At the end of the day, si God pa rin ang dapat mag-glorify. Siya naman ang nagbibigay ng kalakasan para and there's also the teachings, final expression solidarity with fellow believers. Kaya po hindi rin kami nagkakalimot magpaalala sa inyo regarding kung missionaries,
mga kapatid natin sa ibang lugar. Kasi tayo, probably masaya tayo ngayon dito. We could say that we celebrate the 60 years. Pero may mga ibang kapatiran na hindi gano'n ang dinadanan. So, it's also a practical guidance in challenges in Christian life. With the emphasis in community. Na lagi nga sinasabi, yung katulad nga ng sinasabi ko last time, yung verse na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lang. Verse 1. It's a popular song, pero yun yung katotohanan na kailangan. Now, let's have some agreement. Katulad ng sinabi ko kanina yung iwatag sa dilim, it's an oxymoron kasi hindi pwedeng mag-exist ang dilim at saka ang liwanag at the same time. Darkness is not the opposite of light. It is the absence of light. Ganon din ang cold. Cold is the absence of heat. Okay? So hindi siya pwedeng sama at the same time. Now, ano bang meron sa dilim? Madalas natin kinakatakot. Diba? Pinananakot natin sa mga bata, kukulungin na sa drum. Diba? Kukulungin na dyan. And normally, there's so many things and concept about darkness, diba? Now, ang dilim ay hindi, katulad nga ng sinabi ko kanina, hindi ka baliktaran. Pero, kailangan natin maintindihan na may mga malaking pag-concept other than the physical things. So, yung mga bagay na nakikita natin tungkol sa dilim at sa liwanag. The Bible itself has so many analogy when it comes to darkness and light. Kasi, as we know, ano ba yung sinabi, let there be light. Diba? Yun yung, sinabi ni God. Pero may mga significance yung the Spirit of God is hovering over the darkness, over the waters, parang unformed earth. Yun yung sinasabi. And there was light, di ba? And maraming analogy between light and darkness sa Bible. Now, yung dilim, madalas na ginagamit na simbolo ng panganib, disgrasya, panlulumo, depression. So kung nakikita natin yung mga pictures or illustration ng depression, mental depression, normally dark yung mga colors na ginagamit. Kung makikita niyo yung mga paintings ni Van Gogh, although other than the style of painting, yung color choices, diba? Meron siya mga flowers and sunflowers, pero ikukumpara mo doon sa ibang artist na meron the same concept, medyo madilim yung mga color choices, di ba? Because Van Gogh was suffering in depression during the time na nag-painting siya at his tears off, di ba? Parang dahil sa sobrang depression. Now, also, darkness symbolizes weakness, kahinaan, kapahamakan, kapansanan, pagsubok, at iba pa. Now, yung dilim, sa dilim din, madalas nagpupugli ang mga bagay at i-realize natin itago. Kailan ba madalas nangyayari ang nakawan? Pag madilim, di ba, sa gabi. Naalala ko, pauwi ako galing sa trabaho, sumakit ko ng jeep sa may Baclaran. May madaling na parte dyan sa may Rojas Boulevard, di ba? Yung galing dyan sa may Baclaran. Sa may Asiana. Exactly, sa may Asiana. So nakaupo ko doon sa likod ng pasahero na nasa harap. Nagse-cellphone. Sa tabi. So na-upload, nagulat na lang ako bigla sa sumikaw. Doon sa madilim na parte ng Rojas Boulevard. Di ba? So, even yung mga, tawag nga natin sa mga masamang iniisip natin, dark thoughts. Di ba? Yun yung symbolism niya. So, ay madalas, yung mga bagay na tinatago, again, yung mga bagay na ayaw nating ma-expose, normally nakalagay siya sa dilim. Diba? And there's something in the darkness that gives us our spirit low. Diba? So, ang dilim na madalas may kakabit ng mga bagay na pangit, mabaho, marumi,
maguluhan iba pa, di ba? Meron nga kami again, we lived in China for 6 years. We love the people, pero meron din mga rough sides ang mga Chinese. Isa na yung unconscious racism nila, di ba? Kasi may kwento kami narinig na mayroong isang teacher na African-American, so black, skin. Lumapit yung isang bata sa kanya na Chinese. Why are you so dirty? Kasi kinukusas yung... So, di ba, parang sa akin, ako nagagandahan ako dun sa pagiging dark ng skin nila. Di ba, ang tingin ko doon parang yung matibay na kahoy, yung kamagong, o yung mabolo. Yun yung parang, pag nakikita ko yung dark skin, parang feeling ko robust. Parang hindi mo kaya matinag. Pero para sa ibang kultura, ang tingin nila doon sa kulay ng balat na kaibig, madumi. Di ba? Natatawa rin ako minsan nung meron ako isang estudyante Koreano na nakakita siya ng isang magazine, Christian School magazine, na mayroong principal doon na may balbas din, na African-American, obviously very dark skin. Sabi niya, I know innocently, at talagang tinanong sa akin ng bata, teacher, is this you? Hindi ko alam kung true story ko yung grade 4 ko yung nagtatanong. Kasi nandun sa lamesa ko, and there are other pictures on my, kasi may ginagawa akong collage, at may kasama ako mga pictures doon. And sabi ko, alam ko seryoso yung bata tinatanong niya. Tapos, hindi pa natapos doon na, why is the skin so dirty? Diba? Ganun din yung comment niya. Tumi ba ako din? Nung college ako, tumi pa ako din. That's one thing, di ba? We look at darkness or anything dark or anything black, something like that. And it takes a while para mawala yung ganong konsepto. Kasi sa atin, pag nagluluksa, itim yung madalas natin ginagamit. But when you go to other culture, actually celebration ng itim sa kanila. Ang puti ang pagluluksa, di ba? So, like when my father died, walang nakaitim sa amin. We were all wearing white as a celebration. Namatay yung father ko. So, the question is, whether it is concept, darkness as a concept, or physical thing, or something that we see, paano mapagtatanggol yung kadiliman doon sa buhay natin? Kasi, Peter mentioned about spiritual warfare. Diba? Pag nanonood tayo ng sine, like yung Japanese series. Pag pinanood mo yung Japanese series, mula sa umpisa hanggang sa huli, dark lagi yung set nila, di ba? Medyo madilim, laging sa gabi, yung mga battle. Hindi ko rin po sila masisisi doon kasi may concept of gangs. Normally, gangs operates in the evening, di ba? Yung mga transactions nila, normally ginagawa yun sa gabi. And ganun yung concept nila. Pero, again, whether it is a concept, darkness as a concept, or darkness as an idea, sinasabi ni Peter, there's a war ongoing, battle. And when we look at it, it's dark. Kasi ang kalaban mo sa other side is the forces of darkness. Diba? Hindi lang yung darkness na spiritual na si Satanas and everything. You have to understand. Maganda ang mga demonyo. Diba? Yung concept natin ng demons, napaka-westernized Diba? Yung mga paintings. Pero demons are beautiful. They will not present themselves ugly. Diba? Yun yung dapat nating maintindihan. Kaya, yung concept ng darkness is very an ingrained idea. Pero, again, sa analogy and symbol na pinaniniwalaan na nakikita rin natin sa Bible, it has
a deep concept na para natin mapagtatagumpayan. Now, as we have read yung closing ni Peter sa una niyang sulat na pinadala o kinagat ni Stefanus, ang sabi niya ganito, maging handa kayong lagi at magbantay. Ang diablo at nakaaway ninyo ay parang niyo na umaligid at tumatungal at naghahanap ng kanyang lalamunin. Okay? Now, huwag natin kalimutan na binigyan na pass na tayo ng kakayahan ng Diyos na makilala ang kaliliman sa buhay natin at anumang bagay na nagdudulot dito. We already have a deep idea of sin, darkness, and anything that is not of God sa buhay natin. The time that we have learned that we are sinful, nung ipinakilala sa atin ng Diyos yung pagiging makasalanan natin, and we've surrendered our life, it was also the fact na natutunan natin na kung ano yung hindi maganda sa harap ng Diyos. Of course, there are still many things na natututunan natin, but ito yung tinatawag na parang konsensya, di ba? Na may mga bagay sa buhay mo na uneasy or hindi ka na komportable kasi in one way or another, hindi man siya sinasabi ng lipunan sa iyo na kasalanan siya. Pero nararamdaman mo na kasalanan siya because God had already given us that through Jesus Christ. Ang sabi nga ni Jesus sa John chapter 12:46, ako ang ilaw na dumating sa sanlibutan upang sino mang sumasampalataya sa akin ay hindi mananatili sa kadiliman. So when we accept Jesus as the light of our life, di ba? Ang punto nun is binigyan din niya tayo ng kakayahan to determine what is good, what is bad, what is evil, what is right, what is wrong. Diba? Again, kaya nga importante rin, sinasabi rin ni Peter, na importante rin na nasa community ka of believers. Kasi doon mo rin makikita kung ano yung mga struggles spiritually ng ibang tao pagdating sa kung anong mabuti at anong hindi mabuti. Diba? Kaya nga, imposibleng i-declare mo na isa kang mananampalataya, pero you don't submit yourself into the community, diba? Into the church. Diba? Na hindi ka bahagi na anumang Bible study, pag-aaral sa salita ng Diyos, so even accountability. Diba? Kaya importante sa atin na lagi natin iisipin na ang gusto kasi ng kaaway is yung victim mentality. Okay? Ang laging ibinabalik ng kaaway sa atin is yung shame ng kasalanan. Diba? Ang laging sinasabi na, hindi ka kayang patawarin ng Diyos. Diba? Hindi ka, matindi ang kasalanan mo, hindi ka kaya tanggapin. And all honesty, in between God and me, wala namang ibang nakakita ng lahat ng kasalanan ko maliban sa Kanya. Diba? Ang gusto ng kaaway is that the sin that we have will be shameful enough na akala natin hindi tayo kayang tanggapin ng ibang tao. Now, if we have that idea in mindset na hindi tayo kayang tanggapin ng ibang tao, based on our struggle, feeling natin hindi rin tayo kayang tanggapin ng Diyos dahil dun sa struggle na yun. Diba? I do have this may kasama kami sa church dati na bagamat umaating na siya sa Joel dati sa Intramuros, goyang pa rin siya sa El Shaddai. Si Brother Michael Ate. Sabi, lagi siya may banyo na nadala yung El Shaddai, na sumakin pa rin siya dun sa... And sooner or later, na-realize na lang niya na there's a conflict between the faith at doon sa bagay na itinuturo ng ibang pananampalataya. At siya na rin ang sumuko. Diba? Kasi binigyan na tayo ng Diyos ng kakayahan na maintindihan niya. It might be a process.
At hindi mo malalaman yung proseso na yun na nag-isa ka. Kaya, mga kapatid, bagaman tataan tayo sa pagsubok ng kadiliman, may mga bungang spiritual na ibibigay ang Diyos na makakatulong sa atin para mapagtagumpayan yung dilim. So, kung ano man yung pagsubok, challenges na meron tayo sa buhay, we have to submit ourselves na merong kayang gawin ang Panginoon. Huwag tayong magpapabiktima dun sa idea na, hindi, ganito na, tanggap na to ng society. Di ba? We could do better than that. Hindi, again, not after perfection, kasi hindi naman natin ma-achieve yun. What I'm saying is, what we're after is surrender. Na kung alam mong kasalanan ng bagay na to, ang daming isuko, Lord, naiintindihan ko kasalanan ito. Then, you know, there are things that I'm struggling in life, like for example, anger, relationship issues with relatives and other people. I've tried so hard na mapatawad yung mga tao who done really bad things to me, to my family, and whether consciously or consciously or unconsciously nilang ginawa yung mga bagay. That's a dark side, dark part of my life. And there's always this lingering idea na hanggat hindi sila nagbabago, hindi mo sila mapapatawad. Diba? Saan sa Bible yun na kailangan magbago muna yung naka-offend sa'yo bago mo sila patawarin. There's nothing in the Bible that says that. The first step of forgiveness is sa'yo. Napatatawarin mo sila, regardless kung ano mang estado meron sa buhay sila, regardless kung ano mang estado meron. And that's the darkness that we have to fight. Diba? And I try my best every time, every day. Yung Deuteronomy 6, 4-6. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Diba? And these things that I have commanded you today, you shall be in your heart. Sabi ni Moses. I try to recite it in Hebrew. Diba? Shama Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Diba? Ganun pa lang po ako. But that prayer that I give every day to God, to align my heart, to remove that darkness in my life, and really in one way or another, is really helping. Yung darkness kasi, the first thing that you have to realize, yung kasalanan, depression, the first thing that we have to understand is we have to admit na meron yun sa buhay. Yun ang kailangan natin yun. And spiritual gifts in overcoming those things, diba? The moment that we identify them, bahala ang Diyos sa bahay. Kasi sasabihin naman natin sa Diyos, Lord, hindi ko kaya eh. Diba? Hindi ko kaya eh. And that's the reason why we have to give up. Truth number 2, ang pagharap sa bawat isa sa sarili niya, nilaan ng iman, ay hindi kakaiba sa nararanasan ng mga kasama sa Panginoon. Another victim mentality is that ikaw na ang pinakakawawang tao sa buong mundo. Diba? At meron din naman tinatawag na pag-usapan ka namin yung majority and superiority, majority and minority complex. Hindi yung superiority, majority complex. Na kahit ikaw lang nag-iisa, pero dahil maingay ka, gusto mo insist mo ano ang tama sa tingin mo. Yung minority complex naman, ay ganito lang kami yung kape, kami yung gano'n. You see how the world would like you to learn those kind of things. Kasi yung gano'ng klase ng mindset, parang ilayo dun sa katotohanan dito. Diba? Kung kaya ka sinasabi, labanan ninyo siya at maging matatag sa inyong pananampalataya. Alam ninyo ang mga ganitong kahirapan na dinaranas din ng inyong mga kapatid sa buong tempi. Kasi
Peter was actually a witness to many persecution, both by the Roman Empire at saka yung mga kapwa niya Hudyo. Remember, siya yung unang nag-deny kay Jesus Christ among the Jews, di ba? So alam na alam ni Pedro sa puso niya, alam niya yung ganitong struggle. Di ba? Kaya sinasabi niya, na kung daranas kayo ng mga anumang pagsubok, wag na kayo maging entitled na kayo yung pinakakapaugal sa buong mundo. Di ba? Whatever our struggle, let's bring it to the community and let's pray for that. And it really takes courage to confess our sin to one another. Diba? And it's really a struggle for me to say that I struggle with hatred towards other relatives and towards other people. It's like, ganun pala si Pastor. So, baka magalit din siya sa akin. Diba? I hope it didn't. And then yung mga kamananampalataya rin ako na kinaiinis. And I struggle every time I see them. I really struggle. Pag nakikita kami, hindi ko talaga ako reaction sa kanila. But the least that I could do is try to be civil with them. Pag nakikita-kita kami, diba? Yung minsan ng mga, kaya I try, siguro ngayon talaga ako nagmamature pagdating sa social media. Siguro napansin ninyo, bihirang-bihira na ako nagpo-focus. Yung mga nakasagutan ko sa social media. And those are realities, di ba? In our life, minsan yung nakasagutan mo na tricycle rider dahil hindi kayo magkasundo. Magkano po ba talaga kailangan ibayan? Hindi natin kayo, parang I remember yung tricycle rider. Kami naman, nagbabayad kami ng 40, kasi nagkakali kami ng sukli na 36, kasi 36 din ano. Pero for others, for them to be convenient, 35 lang yung kinukuha nila kasi para 5 piso din na po. Laging ganon. So kami nasanay kami, naman isang tricycle rider na, napayad ako 35. Kasi ganon na yung nakasanayan namin eh. Tapos, sabi niya, ay 36 po. Ay, sorry po, manong. Hindi, 36 naman kasi talaga. Ay, oo, naintindihan ko po. Hindi natin kailangan magtalo sa piso. Sabi ko, huminit ka agad yung dugo ko. Hindi po natin kailangan magtalo sa piso. Hindi, sinasabi ko lang sa'yo. Oo nga po, alam ko. Kasi, nagpaliwanag na ako. Kasi nga naman, yung iba po kasi 35 lang na sinisingil sa akin eh. Hindi, pero kasi nakalagay po sa talita ko, nakita na yung piso, di ba? Diba? During that time, I feel I'm a victim. Diba? Meron tayong moments sa buhay natin na the only thing na dapat natin maging maintindihan is biktima tayo ng sarili nating kasalanan. Yun ang dapat natin ipaulit doon sa sarili natin. Diba? Huwag nating idama yung mundo na kasi ginawa nito, kasi ganito, kasi ganyan. Mauubos sa mga tao sa paligid natin. Kung gano'n ang nangyari natin. Kaya sabi ni Jesus Christ, sinabi ko ito sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa libutan, harap kayo sa pag-uusig. Hindi lang naman yung pag-uusig na ipipersecute kayo dahil sa pananampalataya. But when we stand on anything what we believe is right, regardless, piso na nangyari na pamasahin sa tricycle, it is part of that. Kaya ngunit, lakasan ninyo yung loob na daig ko na ang sanlibutan. I've overcome the world. Diba? Hindi natin kailangan awakin ng mundo. And doon ko na, when I was before, I was really into apologetics. Alam niyo po yung apologetics, yung branch ng theology na ang gagawin mo is depensahan ng Christian faith. Diba? So, ang hilig ko makipagdara sa gano'n. I really like to debate Jehovah's Witnesses. Nakakita ko may mormons na nag-aapunta kayo sa So, that's what I would like to do. Pero,
again, isipin natin lagi, kaya ito ang dapat natin maintindihan. Isipin mo na ano man ang kadiliman na pinagdadaanan mo sa buhay. Pero mga biyaya at liwanag na siya. Dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa pananampalataya. Kaya ako, gagawin tayo nito para magbigay ng pag-asa sa iba. Like for example, yung testimony ni Ate Beach kanina regarding sa pagbabayo. Diba? It would always come as a dark part into dark things, into how we will manage our finances. Pero for 6 years, God has always been faithful. At pinapahiya pa rin ako ng Panginoon. Kaya lagi kong testimony yun. Buti na lang mas matigas sa ulo nila. And I will submit to that was my mistake. Diba? Na hindi ko nakikatahiya na ayoko sa lingkod ko, 20,000 na. Pagpapalik mo ba yung 20,000 sa mga mukhang ito ngayon? Definitely not. That's one thing that I would always be a testimony. Okay? So next po. Sorry. Sabi rito, pagkatapos ninyo magdusa ng kaunting panahon, ang Diyos na pinagmumulan ng biyaya at tumawag sa inyo na maging kabahagi ng kanyang walang hanggang wala na tiyete. At siya rin magpapanumbalik at magpapatibay at magpapalakas. So whatever, na anumang bagay na pinagdaraanan natin, pinagdurusahan natin, God will always has a way to restore things. Kaya dapat natin alalahanin na tanging mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya natin ang matarating. Diba? Sisirain ng Diyos ang maraming bagay sa mundo. Yan, muling pagbabalik. Diba? And the moment na nandun na rin tayo in His presence, sisirain niya what's not part of heaven. Diba? So, sa presence ni God, sin cannot exist. Kasi sirain niya. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, at ito ang buhay na walang hanggan. Makakilala ka na ang tanging tunay na Diyos at si Kristo ang iyong isinugo. Diba? Na si Jesus Christ lang. Kaya, mga kapatid, let's invest in something spiritual. Kasi, ang gusto ng darkness is that we will invest in things na hindi natin kailangan sa pananampalataya. Diba? Mag-invest tayo sa relationship na hindi naman magbubunga ng mabuti sa buhay natin. Mag-invest tayo sa mga physical things, material things, na ibubuhos natin ang oras natin doon. Diba? So, again, it needs to understand na why are we doing these things? For example, yung simpleng trabaho. Diba? Bakit ka magkatrabaho? Diba? As a mother, I need to provide for my family. Kailangan ko rin mag-provide para sa sarili ko. Diba? Hindi rin naman ako makakain kung hindi rin ako magkatrabaho. Those are noble things. Pero kung gagawin kong dahilan din yung pagtatrabaho para na pamit ng mga bagay na wala namang kinalaman sa pananampalataya natin. And that's one thing that I have to regard. I have to, kaya lagi ko nakikala sa sinasabi ng asawa ko. Na sinabi niya rin sa akin noong early years ng marriage natin, kahit pagkano kalaki yung sinusweldo natin, kung wala tayo sa Panginoon, magigipit at magigipit. Diba? At sa Panginoon ka, magigipit ka. Wala ka sa Panginoon, magigipit ka. Saan ka? Dito ka sa Panginoon ka. Diba? Regardless, you experience these things. And hindi ko po yung sinasabi para pakonsuelo sa ating lahat. When we're financially challenged, o yung ilang buwan na wala akong pagtrabaho. But that's the truth. Diba? Kung nasa Panginoon ka, daranas ka pa rin naman ng ganitong paghihirap. Kung wala ka sa Panginoon, daranas ka rin ng ganitong pagsubok. Iba nga lang ng konti, diba? Lagi natin comparison.
Bakit naman yung mga magnanakaw sa gobyerno, magandang buhay, di ba? Ayun ang akala natin, di ba? Hindi naman natin ma-judge kung ano meron sa likod ng buhay nila. Tandaan ninyo, itatago nila sa dilim ang mga bagay na pangit, mabaho, at hindi katanggap-tanggap. Diba? Kaya mga kapatid, we have to remember this. Na maiksi ang panahon natin sa mundo. Kaya mas nararapat na maging sa mga bagay ng spiritual na yaman. Ang yaman na ito hindi tumutubo, na hindi dumadaan sa yugto ng dilim at liwanag. Diba? So, pansinin niyo dun sa mga lugar na may 6 months ng daylight, tapos 6 months ng darkness. Diba yung North Pole and South Pole, meron silang gano'n. Naranasan ko ng konti yung mas mahaba yung day ng 14 hours, maiksi yung gabi. Tapos mas mahaba yung gabi ng 14 hours. Kasi dito parang nasa 12.3, 12.5 lang tayo, or 13 hours yung difference na pag December na, di ba? Pero, na-realize ko lang na walang bagay ang tutuko sa mundo ito nang wala sa cycle na yun. Ng struggle, growth, di ba? Darkness and light. Yan ang sinasabi ni Jesus Christ. Hindi niya sinasabi, iwasan ninyo. Diba? Pagtagumpayan ninyo, kasama ko. Hindi naman sinasabi ni Jesus Christ na mag-isa kayo. At hindi rin niya pinangako magiging madali. Diba? Na hindi pa rin madali. So, and we have to remember this. 1 Peter 5:11. Sa kanya, kapangyarihan magpakailan. Diba? All glory and power only unto Him. Diba yun nga yung dun sa yung idea ng Shema, yung prayer ng mga Hudyo, every day, they pray 3 times a day. Mga Muslim, they pray 6 times a day. They pray this, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And yung sinasabi niya sa Pablo, na nasa kanya na lahat ng kapangyarihan. Kaya dapat natin mga kapatid, ang gospel o pinakadakilang liwanag ng ating pananampalataya. It is a light to understand that we are sinners who need a Savior. Yun yung liwanag sa buhay natin. Dahil nagpapakilala ito ng kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Dahil walang ibang paraan. Wala namang ibang paraan kundi para tayo makakabalik sa Kanya, kundi doon sa kamatayan ng tagapagligtas. Diba? That's the good news. That's the gospel. Yun at doon tayo laging mag-dwell, mga kapatid. Napapalikan natin yun. And when life is dark, when things are dark, babalikan natin ano yung ginawa ng Diyos for us to have that life. Mapansinin din natin yung struggle ni Jesus sa lupa. From when he was born, there was light. Diba? To illuminate that the Savior is here. When he died, heaven closed, darkness. He rose again, light. Diba? Then it was for their life. Diba? Yun ang natin. Kaya mga kapatid, lahat ng bagay na pinaniniwalaan natin sa buhay, dapat nakaharap sa liwanag ng Kristo. Ang gospel. Yun yung light ni Christ. Yung good news, o yung mabuting balita. Ang gospel ng liwanag na ikilahalis o huhusga sa katatagan ng mga pinaniniwalaan natin. Always align dun sa idea na anumang bagay na meron sa buhay natin, any struggle, any challenge, any truth, should always be judged in the gospel of our Lord Jesus Christ. May kinalaman ba ito sa pagliligtas ng Diyos sa buhay ko? And let me close with this, brothers and sisters. Sa pagsasara ng unang iliham ni Pedro, hindi kaya niya na magpakatatag tayo sa liwanag ng Diyos, kanyang katotohanan, kanyang gospel. At mas maliwanag ito sa paligid natin kung may ibang kumikilala at nakakita nito. Diba? So, we cannot shine on our own. Why? Because it takes the glory away from God.
Diba? Kaya ang importante na yung mga bagay na kinikilala natin tungkol sa Diyos would be seen by others. Ito ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Whatever we believe, whatever we trust in Him, should always be in the light of the gospel. Manalangin po.